Dumipensa naman si Senador Ping Lacson na wala raw kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y 100 billion pesos na siningit sa 2025 national budget. Ginamit lang daw ang pangalan ni PBBM ng dalawang nag-resign na undersecretary. Narito ang report ni Mean Los Baños. Totoo raw na may siningit na 100 billion pesos sa 2025 national budget gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Ayon yan mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pero hindi raw totoo ang paratang niko na si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos ng insertion sa Bicameral Conference Committee. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me. Common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Dagdag pa ni Lacson ayon sa kanyang impormasyong nakuha, may gumamit ng pangalan ng Pangulo para palabasing galing sa kanya ang utos. May mga tao sa Malacanang, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang tanong, paano naman nakuha ni Senator Lacson ang impormasyong inosente ang Pangulo sa mga pangingitbak sa ilang DPWH projects? Ayon kay Senator Lacson, tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para idetalye kung saan napunta ang mga kickback at paano nailusot ang 100 billion pesos sa budget. Matatandaang humarap na rin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee si Bernardo kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Inilahad daw ni Bernardo kung paano umikot ang kickback at sino ang tunay na pinuntahan ng pera. Hindi raw sa Pangulo, kundi kay dating DepEd Yusek Treygiv Olivar niya dinala ang kickback. Si Olivar daw ang nagpamiting noon tungkol sa unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Pagkakaalam din daw ni Bernardo, kasama ni Olivar si dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. May armored van si Yusek Olivar, may armored van siya, darating yung van driven by Olivar, possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ang pinakamalaking delivery ay noong March 11 daw, 2 billion pesos para kay Olivar. Bukod pa sa 1 billion pesos na personal na hinatid ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Iminungkahi ni Lacson kay Bernardo na sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos at kahapon natanggap na ng palasyo ang sulat. Sinundan agad yan ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng gabinete. Ayon naman kay Ombudsman Boyeng Rimulya, I had my suspicions already before about the activities of Undersecretary Adrian Bersamin. He was already in my radar for a long time, and it's Treygiv that I just got to learn about later on. Treygiv Olivar, and of course about the involvement of Bina Pangandaman, and I'm not surprised because there may be temptations on the side for them. Posible raw maharap sa kasong conspiracy to commit plunder si Yusek Adrian Bersamin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.